Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet at meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ni Boss Nonong mula sa kanyang personal na karanasan. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Iloilo. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Nonong. At ang kwentong ibabahagi ko ay sarili kong karanasan. 10 taon na ang nakakaraan. Kami po ay nakatira sa isang baryo dito sa Estancia, sa lalawigan ng Iloilo. Yung lugar namin ay hindi naman ganong bundukin. Maganda ang aming lugar. Napapaligiran ng mga kakahuyan at may parte ng mga palayan. May sapa sa malapit na kung saan malaking tulong ito sa aming mga palayan at maisan. Pero pangkaraniwang baryo lamang ito sa amin. Hindi lingid sa akin ang mga usap-usapan tungkol sa mga aswang, lalo dito sa lugar namin. Lalo na yung mga kwentong kagaya ng mga wakwak at tungkol sa mga tiktik. Noong mga panahon na yun, ako'y nandiligaw pa lamang sa aking partner ngayon. Bagamat iisang barangay lamang kami at iisang purok lang din, ngunit magkalayo ang bahay namin. Dahil ang barangay namin ay malawak. Ilang ektarya pa ng mga palayan at kakahuyan ang madadaanan bago makarating sa kanila. Sa kabila ng layo nito, pinipilit kong makadalaw sa kanila ng mga 3 beses kada linggo. Dahil yun sa pag-ibig ko sa kanya. At madalas, kapag ako'y dumadalaw sa kanila, ay tuwing hapon. Pagkadating doon, yun yung umpisa ng aming kwentuhan. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, gumagabi na. Mapapansin ko na lamang na madilim na ang kapaligiran. At kadalasan, inaabot ako ng alas 12 ng gabi sa kanila. Sinasabihan naman ako na doon na lamang matulog. At syempre, dahil lalaki ako, nakakahiya kaya tumatanggi ako. Kaya kahit 10 oras na ng gabi, talagang nagpupumilit akong makauwi. Saka, paraan ko din yun para maipakita sa aking nililigawan na hindi ako ganong natatakot sa mga ganyan. Na medyo malakas ang aking loob. Pero sa totoo naman, hindi naman talaga ako masyadong matatakotin. Lalo na patungkol sa mga aswang. Kagaya ng mga wakwak at tiktik na yan. Hindi pa naman kasi talaga ako nakakakita ng mga ganun. At pawang mga kwento lamang ang akin naririnig. Pagpauwi na ako galing sa aking iniirog, yung dadaanan ko isang malawak na maisan. Ilang ektaryang maisan din to. Kaya tuwing dadaan ako dito, nakakasabay ko ang pag-ugoy ng mga maisan kapag lumalakas ang hangin. Hindi naman ako nakakaramdam ng kakaiba. Kaya tuloy-tuloy lamang ang aking lakad. Pagkalagpas ko sa maisan, tatawirin ko naman yung ilog. Kabisado ko naman na yung ilog kaya madali na lang sa akin yun. At isa pa, bihasa ako sa paglangoy kaya
Baliwala na sa akin yun. Ang kasunod nun, palayan naman ang aking dadaanan. Malapad din ang palayan na yun. Ngunit kampante ako kapag naglalakad ako dun. Lalo na kapag gabi dahil damang-dama ko ang sariwang hangin. Pagkalagpas sa palayan, ay may isang bahay pa akong madadaanan nun. Paglagpas na sa isang bahay na yun, sa hindi kalayuan, ay merong balon doon. Uso sa probinsya namin ang balon na kinakabitan ng bomba o yung poso na tinatawag. Yung hawakan ng poso na yun ay gawa sa kahoy na mahaba. Kaya tuwing uuwi ako, ay dadaanan ko yung balon na yun. At kinukuha ko yung kahoy na mahaba na yun at binibitbit ko pa uwi. Dahil ang kasunod na madadaanan ko nun ay puro puno na ng mahogani o yung kamagong. Yung daang tinatahak namin doon ay puro puno ng kamagong na nakahilera sa magkabilang gilid. At nasa gitna nito yung daanan. Mga naglalakihang puno ito na tila ay pinapayungan ang nagdadaan sa gitna ng mga matatayog nitong sanga. At tuwing dadaan ako doon, ay nagtatayuan ng mga balahibo ko at buhok ko na hindi ko maipaliwanag. Isang gabing napadaan ako dun, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng kakaiba. Ang pakiramdam ko ay parang may mga matang nakatingin sa akin habang ako'y naglalakad dun. Habang naglalakad ako, biglang tumahimik ang kapaligiran. Nakakabinging katahimikan. Nakakaiba dahil kadalasan ay nakakarinig ako ng mga huni ng mga kulisap doon. Nung gabing yun, ay itinuloy ko lamang ang aking lakad. Dahil yun lang ang pinakamalapit na pwede kong madaanan. Sa kabila ng katahimikan yun, ay biglang humangin. At kasabay nun ay ang paghagunos ng mga dahon. Kaya napatingin ako sa paligid. Ngunit pawang kadiliman lamang ang aking nakikita. Kaya lalong tumindi ang pagtayo ng aking mga balahibo. Nang maya-maya pa, ay biglang naglaylayan ang mga sanga ng mga puno ng kamagong at humarang ito sa aking dinadaanan. Hindi ko alam kung paano nangyari ito dahil sa tayog ng mga punong ito ay parang yumuko ang mga ito upang maglaylayan ang mga sanga nito. Kaya nung puntong yun ay todo higpit ang hawak ko sa mahabang kahoy na kung ano man ang magpakita ay tiyak hahampasin ko. Pinapakiramdaman ko ang kapaligiran at patuloy pa din ang nararamdaman kong parang may nakatingin sa akin. Nagpatuloy lamang ako at kitang-kita ako kung paano humapay sa aking dinadaanan ang mga sanga na mula sa matataas na punong kahoy. Hindi ko maintindihan kung anong kahiwagaan ito. Ngunit hindi ako nagpatalo sa aking emosyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. At nakaharang ang isang malaking sanga. Kaya sumuta ako sa ilalim at bahagyang iniwasan ang sangang nakaharang. Kitang-kita akong hindi man lamang ito nabali. Nakahapay lamang ang malaking sanga. At kung paano nangyari yun, ay hindi ko din alam.
Nung mga sandaling yun ay napakahigpit ng aking hawak sa kahoy na bitbit ko. Na parang anumang sandali na may magpakita ay hahampasin ko talaga. Pagkaiwas ko sa unang sanga, wala naman nangyari sa akin. Ngunit nung mga sandaling yun ay patuloy pa din ang paghangin. Kakaiba ang aking nararamdaman ng mga sandaling yun. Ngunit nagpatuloy lamang ako. At ganun lang ang aking ginawa. Hanggang makalagpas ako sa kakahuyan na yun. Ngunit sa buong sandali na nasa kakahuyan ako, ay ang pagtayo ng aking mga balahibo sa katawan ay hindi dun humihinto. Nung gabing yun ay nakauwi naman ako ng maayos. At walang masamang nangyari sa akin. Ngunit yung naramdaman ko sa kakahuyan ay talagang hindi mawala-wala sa aking isipan. Mga sunod na araw ay hindi muna ako pumunta sa bahay ng aking nililigawan. Nag-inuman kami ng mga taga sa amin, kasama yung mga pinsan ko. Pumesto kami ng inuman dun sa isang lote na ang bakod ay mga puno ng Madre de Cacao. At may nakapalibot na wire. Yung kandang-kandang, tawag sa amin. Ang pinag-inuman namin na yun ay sa gilid ng palayan. Doon yung lote na yun. Nung gabi na yun, ay maliwanag ang buwan. Medyo nakakarami na kami nun. Kaya habang nag-iinuman, ay tuloy-tuloy lamang ang aming kwentuhan. Nang bigla kaming may marinig. Ang lakas ng tunog. Ang lakas ng ingay na nililika nito. Hindi ko mawari kung ano yung tunog na yun. Ngunit ang pagkadinig namin ay wak, wak, wak. Ang tunog na yun ay umiikot sa aming paligid at tila ay parang nagmumula sa itaas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko ng mga sandaling yun. O baka dala na rin ang nainom ko. Dahil hindi naman ako natatakot sa mga ganyang nilalang, ay sa loob-loob ko ay parang hinahamon ko to. Pero sinabihan ko ang mga kasama ko na, "Tol, paigutan nyo. Yun bang kiskisin nyo yung bote? O di kaya anong mga bagay para tumunog?" Sabi ko. Dahil ang paniniwala namin sa aming lugar ay magagalit ang aswang kapag ginawa yun. Dahil masakit daw sa pandinig ng mga aswang yun. At yun nga ang ginawa ng mga kasama ko. Pinagkiskis yung mga boteng wala ng laman. At naglikha yun ng mga ingay. Nasa puntong yun ay parang hinahamon ko na ang nilalang na yun. Ang kasunod nun ay kinuha ko ang kutsilyong dala-dala namin sa panghiwa ng pulutan. Isa itong kitchen knife. At nagsabi ako ulit sa mga kasamahan ko, "Tol, pupunta ako dun sa labas ng bakod, sa gitna ng palayan. Susubukan ko kung hanggang saan ang kaya kong itagal. At susubukan kung makikita ako ang nilalang na yun." Kaya bago ako umalis, ay nagsabi pa ako sa kanila, "Huwag na huwag kayong lumapit sa akin. Dahil pag may maramdaman ako na may humawak o dumampi sa akin, isasaksakin ko agad. Kaya huwag niyo akong pupuntahan. At ituloy niyo lang yung pagpapaikot." Sabi ko pa. Kaya nung sandaling yun, ay maingat akong umalis. Papunta sa bakod. Halos payuko akong nagtungo sa gilid ng bakod.
palingalinga at nakikiramdam kung anong magiging kilos ng nilalang na yun. Pagkaabot ko sa bakod, ay pansamantala akong nagmanman. Patuloy pa din ang tunog na nililika ng nilalang na yun, na parang umaalingaw-ngaw sa paligid ang tunog na nililika nito. Sinigurado kong mahigpit ang pagkakahawa ko sa kutsilyo at marahang sumuot ako sa bakod na gawa sa wire. Nang makalusot na ako sa bakod, ay nagmamanman ako sa paligid. Sa lawak ng palayan na aking natatanaw, ay tila yun lamang ang aking nakikita at wala nang iba. Maging ang imahe ng nilalang ay hindi ko makita. Ngunit patuloy ang ingay na nililika nito. Kaya nagpatuloy ako sa aking gagawin. Maingat ngunit mabilis ang aking kilos. Halos pagapang akong nagtungo sa gitna ng palayan. Nung sa tansya ko ay nasa gitna na ako ng palayan, ay umupo ako habang mahigpit na hawak ko yung kutsilyo. Nag-aabang ako at nakikiramdam kung anong magiging hakbang ng nilalang na yun. Nung mga sandaling yun, ay nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Habang patuloy pa din ang ingay na nililika ng nilalang na yun. Paikot-ikot ito na parang sa itaas ito nagmumula. Paikot-ikot ito sa taas. Paikot-ikot ito sa itaas ng palayan. At ang tunog na nililika nito ay tila bumabaon sa aking katauhan. Parang mas madiin. Naanimoy galit na galit. At ang ingay na nililika nung nilalang na yun ay pabago-bago. Parang lalayo sa isang banda. Hihina. At unti-unting lalakas. Na habang tumatagal ay parang papalapit ng papalapit sa akin. Parang nagmumula ito sa itaas. Papalapit ng papalapit sa aking uluhan. Napatingala ako. Sa kabila ng liwanag ng buwan nung gabi na yun, ay wala akong nakikita. Ngunit ramdam na ramdam ko ang kanyang presensya. Nakikiramdam pa din ako. At habang tumatagal, parang halos nasa uluhan ko na ang ingay na nililika na yun. Kaya muling napatingala ako. Naghahanap ng lumilipad na uri ng nilalang. Ngunit kahit anong tingala ko ay wala akong makita. Wala akong nakikita kahit na lumilipad. Nang muli kong marinig ang tunog ng nilalang na yun, ay halos katabi ko na ito. Ngunit wala pa rin akong nakikita. Kaya nakaramdam na ako ng matinding takot ng mga sandaling yun. Hindi ako madaling matakot, ngunit sa puntong yun ay tila nagtayuan ang mga buhok ko sa ulo. Sobrang nervyos. Pakiramdam ko ay parang mga alambre na ang buhok ko sa sobrang takot. Pakiramdam ko ay anumang oras ay may dadagit na sa aking uluhan. Kaya napasigaw na ako sa mga kasama ko. Tol! Hindi ko na kaya. Sundin nyo na ako. Napasubsob na ako sa gitna ng palayan nun. Hindi ako tumatayo dahil pakiramdam ko pag tumayo ako ay may hahablot na sa akin. Kaya nagtakbuhan yung mga pinsan ko at mga kasama ko na may kanya-kanyang dalang pamalo upang puntahan ako sa gitna ng palayan. Sobrang tindi ng takot na naramdaman ko ng mga sandaling yun, parang hindi ako makagalaw.
Ganun pala kapag nakaramdam ka ng matinding nervyos na parang hindi mo na makontrol ang iyong katawan. Nang makarating ang mga kasama ko sa akin, ay biglang nawala ang bigat na naramdaman ko at bumalik ako sa wisyo. Noong mga sandaling yun, ay tila unti-unti ring nawala ang wakwak na umiikot-ikot sa aming itaas. Simula nun ay iniwasan ko ng magpagabi ng husto, lalo na pag pumupunta ako sa bahay ng aking partner. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang po magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, mga subscribers, mga silent listeners. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa Milty. Shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.